Ito ay kwento sa isang karenderya sa may barangay Bantok at ang misteryo ng inihaw na kaluluwa. Madilim ang gabi sa barangay Bantok. Tahimik ang paligid, tanging ang mahinang tunog ng mga kutsara at tinidor ang maririnig mula sa isang maliit na karenderya sa gilid ng kalsada. Sa loob patuloy sa pagluluto si Aling Nena habang ang kanyang mga suki ay abala sa pagkain at inuman. Sa gitna ng kasiyahan, isang batang nagsasali ng yelo ang lumapit sa may pintuan. Siya si Lito, isang kilalang mukha sa barangay. Tumingon-lingon si Lito sa loob ng karenderya. Tila may hinahanap. Aling Nena, may dagdag po bang bisita? Tanong niya, may bahid ng kaba sa tinik. Napahinto si Aling Nena sa pagluluto. Wala naman, Lito, bakit mo natanong? Napalunok si Lito at itinuro ang isang sulok ng karenderya. Parang may nakita po akong anino doon. Pero wala naman pong tao. Sandaling natahimik ang paligid. Ngunit agad din itong napuno ng halakhakan ng mga lasing na suki. Takutin mo pa kami, bata! Sigaw ni Mang Ben, isang matandang mahilig uminom. Natawa na lang si Aling Nena. Huwag kang masyadong matakutin, Lito, wala naman ganyan dito. Ngunit kung tiningnan lang nila ng mabuti ang sulok ng karenderya, makikita nilang may aninong gumagalaw sa likod ng kurtina. Isang anyong hindi nila maipaliwanag. Isa-isa nang umuwi ang mga suki. Naiwan si Mang Ben na bagsak sa mesa dahil sa kalasingan. Aling Nena, baka pwede pang makahingi ng isa pang inihaw? Tanong niya habang naghihikap. Sige, hintayin mo na lang. Sagot ng matanda, sabay lapit sa ihawan. Habang niluluto niya ang inihaw, biglang lumamig ang paligid. Nilapag na ni Aling Nena ang inihaw ni Mang Ben. Biglang kumislap ang mga ilaw. Nang makalayo na si Aling Nena, napansin niyang bumibigat ang kanyang paghinga. At sa gitna ng katahimikan, isang malamig at malungkot na tinig ang narinig niya. Gutom na ako. Nabitawan ni Aling Nena ang hawak niyang baso na kinuha niya sa kabilang mesa. Nanginginig niyang sinilip ang paligid. Sino po yun? Walang sumagot. Ngunit nang lingunin niya sa mga may nakatayo sa likod nito. Isang babaeng nakaputi. Basang-basa ang buhok at walang mukha. Dahan-dahang bumukas ang bibig ni Mang Ben upang magsalita. Ngunit wala siyang lumalabas na tinig. Tila natuyuan siya ng dugo sa katawan. Ang multo ay lumapit. Tinuro ang inihaw sa plato ni Mang Ben. Ang inihaw mo. Sa isang iglap, ang dating masarap na inihaw ay unti-unting naging itim. Nangangamoy bulok. Parang nabubulok na laman. Takbo, Mang Ben! Takbo! Sigaw ni Aling Nena. Napabalikwas ang matanda at dali-daling lumabas ng karenderya habang ang multo ay nakatanaw lamang. Hindi kumikilos, hindi sumusunod, tila may hinihintay. Lumipas ang ilang araw, nakita na lang si Aling Nena na wala ng buhay. Mula noon, hindi na muling nagbukas ang karenderya ni Aling Nena. Ngunit tuwing hating gabi, may mga nagsasabing may nakikita silang ilaw na nakasindi sa loob. Ang ilan ay nagsabi ring may naririnig silang tunog ng nag-iihaw. Karne kahit wala namang tao ron. Kaya pala wala nang kumakain sa karenderya ni Aling Nena. Doon kumakain ang mga patay. Bulong ni Lito sa kanyang mga kaibigan tuwing nagdaraan sa tapat ng karenderya ni Aling Nena. At hanggang na ngayon, ang misteryo ng inihaw na kaluluwa ay nananatiling isang nakakatindig balahibong kwento sa Barangay Bantok.